isa yan sa mga sources, no, ng pag-aalangan ng mga foreign direct investors na mag-invest, yung ginagawa ng gobyerno na they're using the different means that are available to them to go after their political opponents. And this kind of governance, no, yung ganyang klase ng pamumuno, yung ganyang estilo, yan nakakadagdag sa pagiging unstable ng pamumulitika ng isang bansa na nagkakaroon ito ng epekto sa ekonomiya, no, through foreign direct investment. So Doc, good morning po ulit. magandang umaga sa iyo, Jade at Admar, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Opo, sa gitna nga ng tensyon dyan sa Middle East, sa paghina ng paglago po ng ating ekonomiya. Positibo po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patuloy na lalago ang ating ekonomiya at lumalakas po yung investors interest dito po sa Pilipinas. Bilang isang ekonomista, ano ho ba yung inyong masasabi po dito at ang assessment po ninyo sa kalagayan ng ating ekonomiya dito sa ating bansa? You know, I think, Jade, what the president is trying to do is to paint a rosy image or a rosy picture of the Philippine economy, pero yung aktual na nangyayari talaga is quite the opposite, no? So sa tingin ni Marcos Jr., upbeat siya sa ekonomiya, no? Gumaganda ang lagay ng ekonomiya, but yung katotohanan niyan is kabaliktaran, no? Bakit ko nasabi yan? Kung titingnan mo yung datos, Jade, nung first quarter of 2026, ang inilago lang ng ekonomiya is 2.8%. At hindi pa natin dyan nakita ng buo yung naging epekto ng digmaan sa Middle East, dyan sa 2.8%. So ibig sabihin, pag titingnan mo yung growth ng ekonomiya, ng pangkalahatang ekonomiya for the second quarter, magiging mas mababa pa yan sa 2.8%. Ang inflation, Jade, for April is 7.2%. At taas pa yan because of the conflict nga, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So from growth and prices alone, makikita mo na hindi maganda ang ekonomiya, no? Not to mention, Jade, yung low investment numbers na nakikita natin. So halimbawa, yung foreign direct investment, no, kung titinan mo nung Pebrero nitong taon na ito, ang ibinaba nito ay mahigit 30% kung ikukumpara nung nagdaang taon. And then, kung titingnan mo rin, Jade, yung growth ng investment for first quarter, bagsak, 3.3% negative. No, ibig sabihin, imbis na lumago, nag-contract pa yung investment mo. Ang industrial output natin, yung manufacturing ng ating bansa, negative 0.1% nung first quarter. At kung titingnan mo rin yung tinatawag na Purchasing Managers Index or PMI nung Marso, bumaba ito ng 50%, nasa 48.3% ito. So ang ibig sabihin niyan, Jade, yung PMI na yan, kapag bumababa po yan, ibig sabihin nagkakaroon ng contraction. So mapo-foresee natin na by second quarter, magkakaroon pa ng contraction ng ekonomiya. Not to mention pa, Jade, ito, add icing on the cake, yung record na paghina ng piso sa dolyar. No, chinek ko ngayon lang, ang halaga ng isang dolyar dyan sa Pilipinas, nasa 61 pesos and 77 centavos. So, I don't know kung anong nakikita ni Marcos Jr., pero kaming mga economist, nakikita namin ang datos hindi maganda. No? So, I think what the president here is doing, Jade, is he's just presenting a quite a different picture of the Philippine economy, which is very different from what we are seeing in the data, Jade. Opo, pero masasabi ba nating bagsak ng ekonomiya natin o nasa critical level lamang ito ngayon, Doc? May mga sektor na bagsak eh. So halimbawa ang investment, no? Makikita ninyo na yung foreign direct investment humihina siya at nag-contract pa. So as far as investment goes, ay bagsak. I mean, sino ba naman ang gusto mag-invest sa Pilipinas kung ang politika natin talagang napakagulo, no? They're trying to impeach, well, they've already impeached the vice president, you know, it's now in the Senate, no? And they want to get rid of her, you know? So isa yan sa mga sources, no, ng pag-aalangan ng mga foreign direct investors na mag-invest, yung ginagawa ng gobyerno na they're using
the different means that are available to them to go after their political opponents. And this kind of governance, no, yung ganyang klase ng pamumuno, yung ganyang estilo, yan nakakadagdag sa pagiging unstable ng pamumulitika ng isang bansa na nagkakaroon ito ng epekto sa ekonomiya, no, through foreign direct investment. So nag-aalangan ng investors, Jade, no? So if you look at foreign direct investment, bagsak. O agriculture, hindi ko pa pala na-mention. Nung first quarter, Jade, negative 0.2% ang growth ng agriculture. Bagsak din si agriculture. Kaya nga isa nga tayo sa mga bansa na merong pinakamatinding risk, no, in terms of sa pag tumaas ang presyo ng pagkain. Isa tayo sa mga bansang makakaranas ng malalang epekto nito, no, because our agriculture sector dapang-dapa na, no. And not to mention yung inflation na nabanggit ko rin kanina, pero yung epekto kasi, Jade, ng inflation matindi yan, lalong-lalo na sa mahihirap, no. So, kung titingnan ninyo, may mga sektor naman na lumalago, pero yung lagay ng ating ekonomiya bagsak na, Jade, talaga, no, sa ngayon. Opo. Isa ho ba sa mga faktor o masasabi nating katibayan o basihan na hindi pa ganoon kabagsak ang ekonomiya natin dahil umiikot pa yung pera dahil po sa masa? Oo, kasi alam mo, sa totoo lang, pagkamat sinasabi natin bagsak ang ekonomiya, but life has to go on, no? So pupunta ka sa mga palengke, for example, you will see people, buying vegetables, bumibili sila ng karne, pagkain, may mga nagko-commute pa rin, may mga pumapasok pa rin sa opisina. The economy is still moving, no? Umaandar pa rin ang ekonomiya. Pero ang tanong dito, Jade, is umaandar nga yung ekonomiya, pero ang nangyari ba is nakakadagdag ba ito ng mga bagong trabaho? Nagmumura ba ang pagkain? Tumataas ba ang sahod? Gumaganda ba ang buhay ng ordinaryong Pilipino? So yun yung mga metric na tinitingnan natin dyan. And by all indicators, Jade, based on the data that we're seeing, palala ang sitwasyon, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga mahihirap, no? Kumbaga, tatanungin mo sila, mas lalong mahirap ngayon ang buhay kaysa noong 2022, no? Kumbaga, ang nangyari sa ngayon is that the standard of living has declined for many people. Kasama mo na rin, Jade, yung sa middle class. So although the economy, makikita mo, it's still may mga transactions pa rin nangyayari, but then yung kalidad ng ekonomiya, yung quality of life, yung standard of living, talaga nag-deteriorate na sa ating mga kababayan. Kung tatanungin mo sila, kumbaga, labas na dun sa mga sinabi kong datos kanina, Jade, no? Kasi kami mga economist na we rely so much on the data, but many of us forget to actually go to the street and talk to the ordinary person to ask them anong lagay ng ekonomiya, at sasabihin nila sa iyo, Jade, at mga kababayan, na that the economy now, yung lagay ng kanilang pamumuhay, ay mas malala ang sitwasyon nila kaysa noong mga nagdaang panahon. At habang humihina po ang value ng piso kontra dolyar, sabi mo nga nasa 61 pesos, mahigit 61 pesos per 1 US dollar, Doc. Imposible pong makakaranas tayo ng pagbaba o hindi na po bababa yung presyo. Wala pong mangyayaring pagbaba sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasi titingnan muna natin, Jade, kung yung exchange rate ba natin mag-i-stabilize, no? Sa palagay ko is matatagalan pa. Bakit? Kasi yung digmaan sa Middle East ongoing pa rin bagamat may ceasefire, no? Ikalawa is kung titingnan po ninyo, kasi exchange rate yan determined yan ng demand and supply ng dollars. Ang foreign direct investment natin hindi po kumbaga matumal, no? Hindi siya kagaya nung araw na marami talagang gusto mag-invest sa Pilipinas. Sa ngayon, ayaw nag-aalangan ng mga investors. So, which means that kung umukunti yung mga dollars na pumapasok sa bansa, nagmamahal yung dollars. So, ang mangyayari niyan, Jade, is for the next little while, hanggat hindi pa na pumapasok itong mga foreign direct investments na ito, asahan ninyo na mas lalo pang hihina ang piso. Not to mention, Jade, na nagmamahal ang produktong petrolyo abroad, no, kasi ini-import natin, so we need to use more US dollars to buy more of this imported fuel, not to mention pagkain, lalo na yung bigas, Jade. Lalong mas lalala yung exchange rate natin, so mas lalong hihina yung piso, no. So hindi yan maganda sa importers, okay
naman yan sa exporters, pero kung titingnan kung susumahin ninyo, Jade, hindi maganda kasi ang pagkain natin ini-import, no? About 25% of our food is imported. Mas mataas ang porsyento niyan sa bigas, no, yung ini-import natin. So, kumbaga, ang tatamaan talaga dito yung mga kababayan nating mahihirap at middle class kasi malaki yung percentage ng kanilang income na napupunta sa pagkain, and many of that is actually imported, Jade, no? So, kumbaga, itong pagkahina ng piso, meron itong spillover effect, no, sa iba't ibang sektor ng ating ekonomiya, at definitely makakatulong ito sa paghila pababa ng paglago ng ekonomiya natin sa mga darating na quarter. Sa kabila, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sa kabila nga po ng matumal, sabi mo nga, matumal na investment mula po sa mga dayuhang investors dito sa ating bansa, may alok ang na 1.75 billion dollar financing assistance naman itong Asian Development Bank na maaari daw magamit upang matugunan ang epekto ng sigalot sa Middle East sa ekonomiya ng ating bansa. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng gobyerno ng Malacanang mismo, sabi, pinag-aaralan pa nila kung tatanggapin pa ang alok na ito at saan ito dapat ilagay. Doc, patunay ho ba ito, unang-una, yung pagtitiwala ng ADB sa bansa dahil magandang ekonomiya, at ano po yung masasabi po ninyo hinggil nga po dito? Alam mo yung assistance na yan ng Asian Development Bank, bagamat yan welcome naman yan kasi additional na tulong yan sa fiscal space ng gobyerno. Ako'y nababahala lang dyan kasi bagamat yan is parang soft loan yan, Jade. Yan hindi yan libre, no? Kumbaga yan babayaran mo rin yan although yung interest rates niyan mababa. Ang wino-worry ko dito, Jade, is kapag tinanggap natin itong mga ganitong tulong, baka mapunta lang ito sa mga maleta, no? Kumbaga, imbis na mapunta ito sa mga proyekto na makakatulong, no, sa long-term growth ng ating ekonomiya, kagaya ng mga infrastructure projects, no, sa edukasyon para ma-build yung human capital ng ating mga kabataan. Ang aking wino-worry dito is itong mga ganitong flow, no, ng resources, mapupunta lang ito sa ating mga leaders, no, at hindi talaga ito mapupunta doon sa dapat mapuntahan. So kumbaga, may issue pa rin ng accountability. Now, does it mean na upbeat ang ekonomiya kaya nagkakaroon tayo ng mga ganitong assistance? Well, baka kaya tayo nagkaroon ng ganitong assistance because nakita ng ADB that our economy is not in a good shape, kaya nila tayo tinulungan. No, so you can also frame it that way. Pero either way, Jade, no, what worries me dito sa tulong na ito ng ADB, at hindi lang yan sa ADB, any donor, no, country or multilateral or multinational organization na tutulong sa atin, is kung saan mapupunta yung pera, no? Kasi nakita natin sa flood control, nakita natin diyan sa issue ng mga maleta, no, na kumbaga itong mga resources na ito napupunta lang ito sa bulsa ng ating mga politician, at hindi pa hanggang ngayon, Jade, wala pa rin tayong nakikita yung mga mastermind, no, hindi pa rin na held accountable sa kanilang mga ginagawa, and yet ang hinahabol nila yung mga kagaya ni Senator Bato, no, na imbis na yung mastermind ng flood control ang kanilang puntiryahin, iba ang hinahabol nila, kaya tayo nagkakaganyan. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Pagdating po sa pagpapaganda or magandang epekto para sa ating ekonomiya, alin po ang mas may impact? Yung public spending po ba ng ating gobyerno or magmumula sa mga investor, maghikayat tayo ng mga investors sa hinaharap? Magandang tanong yan, Admar, no? Kasi kung akong tatanungin mo, no, ang dapat na nagli-lead ng growth ng ating ekonomiya is the private sector, Admar. So, ibig sabihin ng private sector, yung mga MSMEs natin, yan yung dapat na in-encourage natin na lumago, no, yung mga small business, no, yung mga ordinaryong mamamayan na kumakayod, ano.
at syempre sama mo na rin yung mga medium-sized businesses. Kumbaga private sector ang dapat na nagli-lead ng paglago ng ating ekonomiya. Ang gobyerno diyan, Admar, kumbaga supporting role yan dapat sa growth, no? Ang dapat talagang nangunguna diyan private sector. Now, in terms of doon naman sa papel ng FDIs, no, ng mga foreign investor, kasi ang ideya diyan, Admar, is that the Philippine economy is not able to generate yung sufficienteng kapital na kinakailangan para mapalago yung ekonomiya. No, kulang yung na-generate natin. Kaya kinakailangan pa rin natin na mag-infuse tayo ng kapital galing sa labas. No, yun yung pinaka-underlying principle dyan. Kasi sa ngayon, based sa struktura ng ating ekonomiya, kulang, no, yung na-generate nating kapital. So, kumbaga still, no, if foreign direct investments come in, Admar, private sector pa rin yan, no? So kumbaga balik pa rin tayo dun sa ideya na ang dapat na nangunguna o nagli-lead, no, ng paglago ng ekonomiya is the private sector and not the government, ano? Kasi so kung sa totoo lang, Admar, ang issue kasi kapag gobyerno ang nagpapalago ng ekonomiya, walang innovation na nanggagaling sa gobyerno eh. Kasi ang ginagawa ng gobyerno, Admar, mangongolekta siya ng buwis at gagastusin niya itong nakolektang buwis sa mga programa. Yung growth na na-generate ng government spending, panandalian lang, hindi pang matagalang growth. Kasi kinakailangan mo pa rin dyan ng papel at mahalagang papel ng private sector. So kumbaga kung if the goal really is to, if you want to achieve long-term growth sa ekonomiya, make the right set of conditions para lumago ng mas malaki, no, yung private sector. Sa ngayon, Admar, hindi ganyan ang nakikita natin. Sa banggit ko nga kanina, ang mga private investors ayaw sa Pilipinas ngayon dahil nga dyan sa gulo ng politika. Nandyan itong digmaan sa gitnang silangan which affects their choice, ano, kung saan sila mag-i-invest. Ang mga red tape nandyan pa rin at graft and corruption. Isa yan sa reason kung bakit ayaw ng mga foreign investors na mamuhunan, at yan nagkakaroon yan ng epekto sa paglago ng private sector investment sa bansa. So kung tatanungin mo, Admar, kinakailangan, no, matulungan natin yung private sector na lumago kasi yan ang magpapalago ng iyong ekonomiya over the long term. Opo, no. Nalaman natin sa oral arguments sa Korte Suprema, Doc, yung naging kalakaran na yung galing sa program, inilipat doon sa program, ginawang priority, yung mga priority programs na sinasabi mga key projects, talagang parte ng Philippine Economic Development Plan, yun ang hindi naging priority. Kung yun po ay may epekto at nakikita sa pag-aaral nila na may epekto para sa ating ekonomiya, Doc, so ibig sabihin ba nito dahil medyo natenga or delayed ba? So sa hinaharap natin, lalo na papalapit na rin yung pagpapalit ng bagong administrasyon, mararamdaman pa rin sa next administration yung posibleng epekto pa rin dito sa naging paggamit or prioritization ng paggamit ng pondo ng bayan sa kasalukuyan po? Yung mismanagement ng pera ng taong bayan, no, na nangyari diyan sa budget, no, nung 19th Congress hanggang sa ngayon, no, ang magsasuffer niyan, Admar, ay yung susunod na administrasyon. So kumbaga kung ano yung pagbabaliwala, no, ng mga leader natin, no, sa batas, no, kung alin man yung pag-mismanage nila diyan, ang consequence niyan sa susunod. So, kumbaga yung susunod na administration, Admar, mahihirapan yan sa umpisa para maisaayos, no? So maisaayos muli yung lagay ng ating finances, no, because of what happened in the 19th and also in the current Congress. Kasi nangyayari pa rin naman yan hanggang ngayon, Admar, no? And makikita mo yung epekto niyan in terms of sa infrastructure. Kasi ang mangyayari niyan, Admar, is mamumove yung completion dates ng mga big infrastructure projects, kagaya halimbawa nung subway, nung Metro Manila Subway, kagaya halimbawa nung North-South Commuter Railway. Yung completion dates niyan mamumove baka sa sobrang tindi ng mismanagement na nangyari, baka yung completion dates niyan ma-move pa well beyond dun sa termino ng susunod na administration. Ganun kalala yung mangyayari, Admar. So kumbaga,
ang consequence niyan is ang taong bayan ang magsasuffer. Kasi kung hindi nila mapakinabangan itong mga proyekto na ito, silang mahihirapan at by extension yung ating ekonomiya, no? So ito ay halimbawa, ito nakikita natin na ito ay halimbawa ng consequence, no? Yung kahihinatnan nung pagmi-mismanage ng ating mga leader ng budget natin, no? So kumbaga meron pa rin naman tayong magagawa, kumbaga if we elect the right set of leaders in 2028. Kaya lang as I want to stress this, kung sino man yung uupo pagdating ng 2028, they have a challenge, no? Magiging challenge na yan is how to revert our economy or yung ating finances back to what they were, no? Especially during the time ni PRRD na maayos yan yung panahon ni FPRRD. But yan yung kailangang task na gawin ng ating mga leader in 2028, no? And kaya nakasalalay talaga yung eleksyon na yan, Admar, no? Mahalaga yan, nakasalalay ang ating ekonomiya diyan sa kahihinatnan ng or yung outcome ng eleksyon natin sa 2028. Opo, may bago pong DBM secretary, pinakabata po ito, 35 years old po. Doc, ano naman po ang inyo pong nakikita dito sa pagkuha ng kasalukuyang administrasyon sa pinakabatang kalihim? At siya po ay under ng Department of Budget and Management po, Doc. Well, it remains to be seen, Admar, no? Wala sa edad yan eh. No, nasa prinsipyo yan nung nakaupo diyan sa mga ahensya. Kasi kung ang kanilang prinsipyo ay susunod-sunod lang sila sa kung anong sasabihin sa kanila ng presidente halimbawa, no? At hindi nila isasaalang-alang ang kapakanan ng taong bayan, kagaya rin sila ng mga ibang opisyal na hindi maganda ang ginagawa, no? So kumbaga, wala sa edad yan, wala sa edukasyon yan, Admar. Nasa prinsipyo yan ng taong nakaupo. Kahit magpaupo ka dyan sa DBM, halimbawa, ng opisyal na halimbawa walang doctorate degree o kaya ay has a minimal experience, pero may prinsipyo, no? At isinaalang-alang ang lagay ng kapakanan ng ating taong bayan, no? At kumbaga hindi corrupt, no? At hindi nangungurakot, halimbawa, walang problema doon, ano? So itong bagong upong DBM secretary, well, I wish him all the best, no? Pero tandaan din niya na nagmamatsyag ang taong bayan, no? Hindi kumbaga we're not watching him. We're actually all eyes on him, especially napaka-importante, Admar, nung kahensyang hinahawakan niya, kasi kung maalala niyo nung flood control scandal, involved ang DBM, no? Ayon dun sa mga lumabas sa hearing sa Senado na kung saan merong kinalaman ang DBM dun sa mga pondo na napunta sa flood control corruption, no? So mahalaga yung pwesto na yan ng DBM kasi yan ang nagre-release ng budget, ano? If there's any corruption, there's definitely kasali sila diyan if ever there is. So kumbaga, wala sa edad yan, Admar. Nasa prinsipyo yan ang nakaupo. Alright. Doc, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po niyo impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, good morning. Yes, thanks for having me, Admar and Jade. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas. Ayan po mga kababayan, si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista ang ating nakasama na pakinggan ngayong umaga.